Hi Pumpkins! Manunundo tayo ng mga tito. Tatambay tayo today. O, ayan na. Nakuha na natin si Tito Rapi. Punta na tayo kay Tito Pao. Let's go! Okay, ayan na. Kompleto na tropa. Let's go! Hello Pumpkins, Tito Check here. Gusto ko sanang i-introduce sa inyo yung isang coffee shop na na-discover ni Tito Rapi, which is for mga cyclists and other hobbyists na para sa mga nagpepedal, ganyan. Pumunta kami dito and yung event na meron dito sa video na to ay ang kanilang build night, which is yung magdadala yung mga patrons and yung ibang mga customer ng cafe na ito ng kanilang mga hobbies, usually mga plastic models, mga board games, ganyan. Kami nagdala rin kami ng Pokemon cards earlier in the day at nakapagpaalam na rin pala kami sa owner nitong coffee shop na ito para makapag-record kami ng video. Actually, isang podcast tungkol sa cyclist at sa bike safety. Mamaya, after this bit, makikita nyo yung mga Gundam na binubuo ng mga customers nila at yung magiging raffle na kung saan may mananalo ng plastic model mismo. Sana ma-enjoy nyo yung episode na ito at medyo natuwa rin kami sa kinalabasan ng episode na ito. At ito, yan. Papakita ko na sa inyo yung mga events na nangyari after that night and yung morning na nakapag-record kami ng podcast. Hope you enjoy! Sige lang, gawa lang kayo ng kunwari natural. Dapat pa ako rin po. Sino ma-abort na maikli, sa kanya na kayo. Oo, yun na. Ganun lang simple. Sino mauna? Ito, sino mauna? Yung cameraman. Ako na mauna yung cameraman. Puno. Puno. Uy, ay baka sabihin dinaya pag ako nakuha. Hindi siya nakalag. Puno. Siyempre, isa ba? Siya. Ba't ako yung bird ko lang punta-punta? Last moon mo to. Ikaw nanalo, wala kang ginagawa. Sa kanya yung shortest straw. Good morning! Hello mga pumpkins! What up? At eto nga kami sa aming paboritong cafe at the moment. Tignan natin kung meron pa tayong madadagdag dito sa repertoire ng mga cafe natin, men. So ayun, eto nga pala. Hello, at ito ang Tito Tea Time with me, Tito Check, and with me are Tito Rapi, and our new guests. mga today. guests natin, mga guests. Si Ma'am. Toy. And Mickey. Si Ma'am Koy tsaka si Sir Mickey. So si
Ma'am Koy tsaka si Sir Mickey, ano sila, mga cyclist sila dito sa Marikina. And yun nga, ang topic natin for today is bike safety in the Philippines. Kasi I take it mga daily commuters po kayo on bike. Yes. At ginagamit nyo as mode of transport ang bisikleta, no? Ayun po. So, on this topic, gusto ko po sanang malaman yung mga yung mga ginagawa natin dito sa Marikina dahil nga dun sa known tayo Marikina for 'di ba? For our bike lanes and our bike safety practices, 'di ba? So, ayun po. Gusto po sana naming makaalam mismo sa mga kapwa siklista ni Tito Rapi. If you don't know, guys, mga pumpkins, si Tito Rapi siklista din, 'di ba? Uy, host ka dito. Hindi ka guest. Hindi, ever since I can remember talaga, nagbabike na ako talaga eh. Aha. Kahit yung mga hindi ko maalala ng bike ko, may pictures ng bata eh. Meron talaga eh. Well, actually, kahit hindi pa nga tayo tinatawag natin yung sarili nating siklista noon, di ba? Palagi na tayong nagbabike all around Marikina. Tsaka poor pa kasi mga tao nun, wala pang pambili ng kotse. Kaya wala pa yung mga kalsada. Tama, tama. Ay, if we can remember, parang ng mga late 90s, early 2000s, 'di ba? Mga bata na tayo noon, nagbabike na tayo noon. Oo. Palagi, 'di ba? So 'yun, May age reveal ba dito? ay hindi, wala po. We actually hindi nga rin namin nire-reveal yung true name namin dito sa podcast. Kasi nung bata ako, nakita ko pa yung Agila sa Guadalupe. So, alam niyo agad ko yung edad. May mga naabutan tayo eh, no? Tsaka yung yung bili ng appliances sa Pioneer. Opo. Teka, wala magbabanggit ng COD. So, macro. Sa kainta pa, no? Sa kainta. Yan. Mga nagkakahalataan na ng mga age dito. Pero saklaw pa rin kami ng millennials, guys. kahit pa paano, saklaw pa rin kami. Oh, pick millennial tayo, pick. Oo, peak millennial. Doon nga pala, doon sa parang cycling safety. Yung yung topic natin ngayon. I'd like to affront na lang na hindi namin goal yung parang atakihin yung isang person na in specific. Tapos, hindi naman kami gagamit ng mga names dito. So, we'll go ahead with kunwari yung mga pseudonyms na lang. Hindi na lang tayo gagamit ng mga pangalan para hindi tayo madali ng kung sino mong mga dyan, di ba? Yun. Eto kasi, ang bike lounge, siya eh, hub din siya ng mga cyclist. Tong cafe na to, na if you would see yung earlier video namin tungkol dito sa bike lounge, maganda tong bike lounge na tambayan, especially if you're from Marikina and the surrounding area. May mga pumupunta dito na na mga hindi taga Marikina. So, okay pa rin. Great yung nila, yung reception nila dito. So, paano ba to? I'll start with with my share of yung bike safety dito sa Marikina kasi sa pagkakaalam ko do sa ni-research na ginawa ko, meron tayong at least 50 plus kilometers of bike lanes dito sa Marikina pa lang. Tapos connected tayo do sa isang mas malaking network na kung tawagin nila parang yung East Manila na bike lane. So connected tayo pataas papunta sa San Mateo, pababa sa Pasig, Cainta, Pasig. Yan. Connected tayo doon sa mga area na yon. Tapos, eto rin, dito sa Marcos Highway, may dumadaan din na bike lane dyan. Pupunta rin doon sa iba pang mga, mga metropolitan area. So, posible talaga, if you're from Marikina, makakapagbisikleta ka talaga to your office, to your place of work. Kasi, nasubukan na rin natin, di ba dati? Straight from Marikina, papunta tayong UST. Oo, nga. Oo. Niyaya ko sila mag-bike nun eh. Ay, kung papasok akong TC, samahan nyo akong bike lang. So yun, Sunday yun eh. mga teenage kids, tapos nagbike kami papuntang UST, ganyan. Kasi dati, if you can remember, parang ang hotspot lang talaga for cyclists yung paakyat na ang Antipolo. Oo nga. 'Di ba? Basta mga dadaan ng Marcos Highway, paakyat ng Antipolo 'yan yung Iba, Ortigas. Sa kabilang yun, side iba naman. sa kabilang side naman Tikling. from from Tikling. Yun.
palagay ko, Marikina, maganda talaga yung area natin for cycling. Kasi kahit ako, hindi na ako nagsa-cycle for almost 10 years na akong hindi nagbabike. Dahil nga, nabenta na yung bisikleta ko. Wala, naundoy. Oo, naundoy. Binenta ko na lang kaysa mabulok sa akin yung bike ko, di ba? So, yun. Medyo mahirap din kasi as a driver nowadays na biruin mo, di ba, nagda-drive ka tapos may mga motor na sumisingit sa gilid mo, di ba? Tapos makikita mo yung mga siklista, gegewang-gewang sila doon sa gilid, doon sa side road. Kasi, syempre, nasisingitan sila ng iba pang mga motorist eh. So, kumbaga, in honor of my parang cyclist friends, hinaharangan ko yung mga gustong pumunta ng bike lane, 'di ba? Ginagamit ko yung sasakyan ko na parang shield para do sa mga siklista kasi mas magandang lapitan mo sila ng dahan-dahan. Tapos hindi mo sila yung aarangkadahan sa gilid, 'di ba? Lalapitan mo sila, i-approach mo sila, tapos make your presence known. Bigyan mo lang ng konting pip, ganun lang. 'Di ba? Para malaman nilang meron lang silang sasakyan sa likod. Ganun lang yung ginagawa ko. Pero minsan din talaga may na-encounter ka na siklistang hindi nag-o-obey sa traffic laws. 'Di ba? Katulad nun, yung very first, hindi siya ma-account na accident nung nagda-drive ako. Tinamaan ng siklista yung side mirror ko. Ayun, tapos nabasag yung side mirror. 'Di ba? Ay, na lang, kumbaga ganun na lang na, ay, sige, pasensya boss, sa pero newbie driver pa lang po kasi ako noon, kaya hindi ko pa masyadong kumbaga kontrolado yung pagda-drive ko. Medyo alangan pa ako kapag meron akong mga nakakadikit, pero ayun nga, yun yung first brush ko with a cyclist as an accident, 'di ba? Pero ito yung nangyari naman to recently. As of this recording nitong podcast, na-drop na yung na-drop na yung case, 'di ba? Parang September 5, na-drop yung case do sa with the gun-toting ex-policeman, 'di ba? Na nakakaawa yung nangyari doon sa cyclist kasi parang ang nangyari battle of the classes na naman to eh. Yep. Nangyari yung mahirap na siklista na bully. Yun yung that was the gist of the moment nung nangyayari yun. Parang napuwersa, nasunod lang yung nasunod lang yung driver, 'di ba? Do sa lahat ng proceedings actually up until the yung encounter nila sa police station. Nasunod pa rin siya, 'di ba? So parang napunta lahat yung blame do sa cyclist, tapos ang nangyari, walang panglaban yung mahirap. 'Di ba? Palagay nyo, ano yung nangyari doon? Wala. Sa akin, may two takes ako dyan. First take ko sa part ng cyclist na parang ito, just to clarify, at any given argument, walang ka pwedeng irason na pwede mo idepensa yung manunuto ka ng baril. Tama. Dahil lang nagkaroon kayo ng sigalot. Tama. Yung ang masaklap pa nun na parang kung sa normal na individual or sa isang ordinaryong tao na gano'n, big deal siya. Nagmamagnify yung kung ikaw ay isang empleyado ng gobyerno, mas talo kung ikaw ay alagad ng batas. Yung take ko yun, kung bakit siya na-dismiss. One, yung cyclist, there's some reports doon na they're receiving grave threats or death threats. So, para ako naman, might as well just na lang. Parang hayaan ko na lang kasi I will not, parang it's a matter between being right or being safe. So, ako, weighing it down, parang I'd rather be safe. Na parang, sige, kung kasalanan ako, fine. It doesn't make sense, di ba? Parang pero yung that kind of inconvenience, saka yung feeling unsafe na ba dahil nga doon. Kasi nagkaroon ng parang antagonizing, di ba? Oo, pero nandun yun. Doon yung part na na
yung second point ko dun na, ang tawag dito, yung current culture natin, na nandun tayo sa lahat. If you remember before nung time ni Pinoy, I'm not saying a fan of Pinoy, pero merong mga policies si Pinoy na parang it doesn't make sense. Kung ako presidente, hindi ko ibig sabihin na mauuna ako. Parang nandun siya yung walang wangwang, yung anti-wangwang, walang mga escort. Diba? Yeah. For me, parang hindi ko sasabing good si Pinoy dahil sa ganun. You're just doing the basic minimum. Pero at that time, because meron siyang ganung policy, nag-lower down yung mga ganung klaseng situation. Alik ngayon na parang may VIP ako, paunahin niyo ako. Diba? Parang parang babalik tayo sa, bigyan mo niyo naman ng konting human decency. Diba? Diba? Not just because important ako, I'm a big person na Pero hindi nagtatrabaho lang to sa usaping bike lane lang, ha. Kasi kung if you follow yung YouTuber na si Gadget Addict nung nag-record siya for MDA, di ba? MDA. You will see na people are using bus lane incorrectly. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. ngayon. Hindi lang siya sa motor. Lahat, di ba? Taxi mismo. Private individuals. So, kumbaga yung Tsaka pa, binata pa parang red plate. di ba? Sino yun? Gadget Addict. Gadget Addict. Nagre-record lang siya ng mga nagpaparado sa mga sidewalk. Operation ng Mga MMDA. ngayon, yung hinahire na siya ng MMDA mismo. yung English yung oo. Kaya minsan nakikita ko yun sa minsan nakikita ko yun sa FB page ko FB feed pala. Yung may mga pasaway, 'di ba? Lalo na yung exclusive bus lane sa EDSA. 'Di ba? Makikita nyo recently nag-viral yung sandamakmak na motor. Pabalik counterflow na sila. Kasi doon sa lane na yun. Yeah, sa lubong na. Sila pagalit. Sabi, atras mga kapatid. Gumagawa ganun sila. Fast lane daw eh. Well, yeah, I mean, biro mo, nung isang beses, parang I saw this video of him na nakikiusap daw yung nakasakay doon sa parang Innova yata yun or whatever na may important meeting po ako. May important meeting po ako kaya ako po ginawang ganto-ganto. Pinadaan ko po yung driver para doon sa I mean, how important is that meeting para mag-break ka ng traffic laws, 'di ba? Pero kung ako doon, kung ayak ako doon, ako yung sinabi doon. Ba't sila wala silang meeting, malang sa traffic? Ba't sila di pumipila? Di pa sila mamadali din? Kasi nakita mo yun na ako, I'm always a believer na kung lahat tayo mag-uunahan, walang makakarating. Di ba? Di ba? Yung mimi. Di ba? Yun din yun na parang we always wishing na sana maging Japan tayo, sana maging Singapore tayo. But the moment we experience a slight inconvenience because of these rules, sasabihin na, pangit ang gobyerno, di ba? Hindi talaga eh. I'm not saying na perfect ang government natin. I'm not saying they're doing anything about it also, pero yung sinasabi nila, walang disiplina mga Pinoy. Pero for us to instill discipline din, dapat meron ding maayos sa sistema eh. Diba? Tama. So, the fact na walang ganun tayong maayos sa sistema, una, for road usage, for road sharing, people say na, tingin ko tama, ganun yun din tama, diba? Parang, okay, di pares lang tama, pero in the end, who knows kung sino yung may mali, diba? Parang tayo lang last month, diba? May pinunta tayong burol. Sa Commonwealth, diba? Yep. As sabi ko sa'yo, check do ka sa pangatlong lane kasi nanguhuli na dito sa bike lane tsaka sa motorcycle lane. Yes, actually. Tsaka yung jeep, yung commuter lane, yung bus lane tsaka jeep, diba? Tama. Kahalang ka lang kapag nandun yung paliko mo. Yes. Di ba, bawal nga, di ba? Tapos meron ng, no contact apprehension. Diba? Sa iba. So, nangingimi pa rin ako, di ba, na mag-break ng traffic laws do sa ganong part ng Commonwealth na yun. Tapos makikita mo, yung dalawang lane na hindi dapat occupied, may mga dumadaan ng mga taxi, Meron mga pa rin. private vehicles, ganun pa rin, yung mga pasaway ng kalsada ganun talaga Ano ba to? Yung, di ba, I mean, mapunta tayo do sa cycling part, ikaw, voluntarily, magsa-cycle ka sa Commonwealth, ano nga ulit yung moniker nun? Death Highway, di ba? Killer highway yun. Killer Highway. Tig 8 lanes na pero traffic pa rin. Di ba? Commonwealth tapos Killer Highway. Ang ganda ng moniker niya, pre. Diba? As never naging maayos na kalsada na yun. Oo. Oo nga.
for some odd reason, Patsa-patsa na asfalto. lapad niya. Na parang, Ginawa ba't bang parking sobrang yung gilid? chaotic yung kalsadang. I mean, di ba? Ano nga ulit yon yung parang kwento from the kwento from the martial law era. Ano yun? Para madisiplina ang bayan. Bisikleta. Bisikleta ang kailangan. So, pinagbisikleta daw siya. Parang Pero ganun. ano to yun? Parang chismis lang yun eh. Chismis. We'll never parang- know kung ano. Ganda na yan. Yun nga pero pinagbisikleta daw talaga yun. Yung parang TV host yata na yun. Hindi ko na maalala yung name. Sorry doon sa doon sa makakaalala nito sana. Pero I doubt. Actually, kami lang yung rise and ride di ba rise and ride, yung tree planting sa lamesa, di ba, yung TBL nun. Pauwi na kami sa kabilang side, di ba? Yung tatlong lane sa gilid, puro nakaparadang parang Apex, taxi, jeep, bus, puro ganun. Nandun lang, nag-aabang lang sila. Saang part yan? Yung pabalik na ng QC Circle, galing kang Fairview. Man, di ba? I mean, if you would recount yung mga 90s tsaka early 2000s, ganun pa rin talaga eh. Yung nga. Walang pinagbago simula noon eh. Nung Dalas- mga bata pa tayo, mga musmus na tayo. Alam na natin na delikado ang mga public transpo dito sa Pilipinas. May childhood friend nga kami na nahagip ng bus. Hayo nga. May childhood friend na kami na nahagip ng bus. Gladly naman, mga scratches lang yung niya. Pero ito pa Buhay yung pa siya. brown bus eh. Oo. Yung brown bus pa to na dumadaan sa sa Marcos Highway hanggang San Mateo yata yung o Montalban yung biyahe nun. So, from a young age na instill na talaga sa atin na wag kang tatabi sa public transpo. Kahit anong public transpo, basta hireable yung sasakyan na yan, huwag ka tatabi dyan. Kasi kapag na-aksidente ka niyan, kamot ulo lang ang sasagot sa'yo niyan, men. 'Di ba? Lalo na kapag kunwari, bisikleta ka, matabig ka lang. You're also moving at a minimum of 20 kilometers per hour. Tapos, matatabig ka, ma-out of balance ka. So, your body, full with momentum, papunta ka sa sahig. Diba? Actually, yun yung, kasi I learned how to bike 23 years old ako. So, ever since ng bata ako, sobrang sheltered. Kasi laging pinapaalala sa akin ng magulang ko, delikado sa kalye, paglabas mo, baka makagip ka, yung mga ganun lagi. And, yun kasi yung, I think yun yung nagiging problema natin for the longest time. Kasi, ang pagiging car-centric ng Pilipinas. Yun yung isa sa malalaking problema natin eh. Kasi, siya yung nagsasabi ng estado mo sa buhay, parang yung privilege mo, and hindi nila nare-realize na yung having a driver's license is a privilege. Hindi siya right. Hindi siya basta right. So, yung iba, may tendency na naaabuso yung privilege na yun eh. Totoo. And kaya nga naririnig natin sa mga comment section na bakit binigyan ng bike lane yan, hindi naman nagbabayad ng tax yung mga siklista. Yun. I think isa yan dun sa mga malalaking misconceptions din. Kaya ang daming nabubuli sa atin. Kasi simula, yun nga, I learned how to bike 23 years old. Tapos nag-bike commit ako starting 2012. Parang kung like sa inyo guys, 'di ba, parang na-experience niyo yung harassment. What more pa para sa aming mga babae na parang iba-ibang klaseng harassment yung natatanggap namin sa kalye. There was even a time na alam mo yung didikitan ka ng taxi. Tapos, Hello. Parang hindi ko po kaya mag-small talk habang pumapadyak ako sa gitna ng C5. Na may katabing taxi. Oo, di ba? Diyos Parang, mio. wag ganun. Parang ang hirap eh, kasi sobrang dikit. It's not even 2 meters apart. Parang ganun siya eh. So, I think yun yung nangyayari na parang, yun nga, parang nabubuli yung mga siklista kasi just because na maliit sila. Pero without even realizing na dapat mas priority natin yung mga vulnerable road users, pedestrian, siklista, PWD. Tama. Yan yung mga yun. tama. Kasi, Ilang gusto ko sa Amerika eh. Yung tipong hindi ka na magpatawid, bigla may pulis na lang susunod sa'yo.
Well, Well, depende. malupit sila sa apprehension eh. Oo. 'Di ba? Kasi Dito pag kasi, huli may kita eh. well, dito kasi sa atin, alam mo na. Ang papasko na. Oo. Bare months na pare. Kailangan nang mag-ramp up ng Kailangan ng pang Noche Buena. pang tostosan na Chibuena, ganun eh, Pero no? kasi hindi natin pwede idahilan yun na eto lang. Since we're nandito tayo sa Marikina, we see that there's a working System. Meron talaga. working bike lane, bike network, di ba? Na ginagalang. Parang alam mo nga pag hindi ginala yung bike lane, ay, taga Marikina yan, nakikidami. Yes. Di ba? Kasi alam mo na, dito lang ako nakita yung mga jeep na pag nasa bike lane, hindi kayo nila pipinahan. Kaya pumunta ka sa Aurora, parang, Wala na. Di ba usapan, di ba? Kahit may bike lane. Yes. Oh. So, hindi siya usaping disiplina lang or usaping sistema lang. Ito yung usapin din ng how much do we respect each other as a road user. Tapos din, yung sabi ng iba na yung mga siklista dapat hindi sila gumagamit ng highway kasi hindi naman sila magbabayad ng tax or wala silang lisensya. Yung sabi ko, karami naman sa inyo, mga LTO recto naman galing yung lisensya nyo, di ba? Exactly. So, also, yung license is a privilege, not a right, na anytime pwede sa inyong kunin. Kaya nga, Yes. pag na-violate yung rules, you get a ticket, you get suspension, also, pwedeng bawiin yung lisensya nyo, di ba? Oo. Yung sa akin na, na ang tawag dito, wala kasing diskusyon na matatapos kung lahat tayo magkasabi na, kasi kayo ganun. Kami galito. Kasi sasabihin natin na, ba't sa Singapore, there's a working bike lane, di ba? Or sa Japan, there's a working bike lane. Or even in the Netherlands, there's a working bike lane. Pero pag if you take a quick glance of the history of bike lanes sa Netherlands, hindi sila ganun dati. Sobrang calcetting din nila, di ba? Pero it took a strong political will, a strong legislation, tsaka implementation ng legislation na hindi kailangan natin gawin to. Di ba? Around 90s din nata yun eh. Parang ganun. Mga early 80s, 90s. Oh. Parang alam ko it started in Europe, somewhere in parang western parts ng Europe, 'di ba? Na ang ginagawa nila, may mga roads sila na lumang roads, tas mga 2-lane lang dati for cars, sinasara nila. Tas ginagawa nilang for walking, for cycling, tas may mga parts ng city sila na bawal na yung sasakyan doon kasi mga mga restaurants, mga residentials. Alam ko yun yung purpose ng brick roads eh. Bawal any motorized, kahit motor. Oo, 'di ba? So parang kumbaga, ang nangyayaring primary mode of transport do sa mga area na ganun, mga bikes, mga scooters, ganun, mga alternative, yung mga human powered lang na walang emission, walang noise, walang pollutions. Yun ang maganda do sa ibang bansa eh, kasi minsan kapag naisipan nila ng maganda to, implement natin, done. Ganun talaga, tapos kagad, 'di ba? Pero dito sa Marikina, palagi ko, ito na yung friendliest place for cyclists. Oo naman. Para sa atin hindi tayo bastos do sa bike lane. Para sa atin, sagrado yung bike lane, tsaka yung pedestrian lane, sagrado para sa atin yan. Kasi, pag may nakita kang mga motorista, tapos dire-diretso lang sa pedestrian, totoo talaga yung sabi niyo, Sir Mickey, no? Yung, hindi taga Marikina yan. Walang disiplina yan. Kasi, tayo pag nakakita tayo ng bike lane or pedestrian lane, nagsa-slow down tayo. As a driver myself, nag-slow down talaga ako kasi ayoko yung pakiramdam na parang tatawid ako o tatawid. Hindi. Maghihintay. 'Di ba? Makikiramdam ka na dito sa Marikina, kapag ako nasa Marikina, not in anywhere else, na pag ako humakbang sa pedestrian lane, talagang dire-diretso ako maglakad kasi wala akong takot. Wala akong takot, hindi ako lilingon-lingon na, papadaanin ba ako, hindi ba ako papadaanin, parang ganun, di ba? Actually, yung parang noong July, naglaro ako Pokemon Go sa may bayan mismo, sa may malapit sa palengke. Parang naglaro kami, nag-raid kami noon. Tapos parang nagulat kami biglang, preno, tapos biglang babae, tapos parang naklip, tinamaan, di ba? Oo. Tapos parang taka ako, nagulat kami lahat. Wala, hindi attentive yung driver. Uh-huh. Kasi
Alaka nung pedestrian lane sa bayan, di ba? Yung mga doon. Kalahati na ng pedestrian. Andun na siya. Andun na siya. Oh, Tapos diba? late na yung preno niya. Wala, hindi attentive. Hindi mo siya matando. It's Tapos either isipin hindi mo. attentive o hindi talaga taga Marikina, no? Pero isipin mo, ano yung ginawa nung Marikina to be on this state na hindi kaya i-replicate ng ibang syudad? I mean, imagine mo kung in terms of revenue, hindi naman siya ganun kalaki compare mo sa... Well, with exception to Quezon City kasi mas malaki ang land area niya, di ba? Pero let's say, for example, City of Manila or City of Taguig or even Makati, di ba? I mean, these are bigger cities with bigger revenue, di ba? Pero sorry sa mga taga Maynila, pero I'm not really fan of City of Manila. Parang it's for me it's depressing to bite, to be honest. Well, aside from if you go to Intramuros, which is yung historical value, pero other than that, parang sabi ko, ba't Bilang ganito? lang. Ba't ganito yung daan yun? Na parang ba't depressing? Parang parang ang masarap lang mag-cycle sa Luneta, Ayun. sa Manila Pero Ocean other Park. than that, saan ka na? Wala. Di ba? Eh dito, sa Marikina, Lahat. kahit hindi ka pumunta ng major spots, let's say River Park or Bayan or Marikina, even dito lang sa San Roque, di ba? Parang I feel safe, I feel good na parang which is Sabi nga nung mga ibang friends ko from other cities, parang novelty ang Marikina kapag diba? may bike ride. Oo. O, saan tayo punta? Tara, Lagi, Marikina diba? tayo. Ganun lagi. Yung na-mention mo mga cities like Makati, Taguig. Sorry, pero yun din yung cities na halos lahat car owners. yun yan. So, medyo maliit talaga yung priority dun sa bikers. bisikleta. Pero, ang maganda kasi ngayon, sobrang nabubuo yung mga community rides. Yeah. Yun. Ang laking bagay nun kasi without even bluntly promoting na magbisikleta tayo, pero yung makita lang sila na nandoon, Yes. tapos nakikita mo kung matitinong tao to, grupo sila, alam mo yung sumusunod sa mga traffic rules, malaking bagay yun na makikita ng mga tao na, okay, hindi sila yung mga nagsastunts lang. Sa City of Manila, nakaka-frustrate on one time. Kasi susundutan ko lang yung sinabi na nakakainis. Kasi naalala niyo yung isang tunnel doon na parang ginawang museum. Yung Lagos Nilod ba? Oo. Grabe yun. So, nandun kami, 3 friends kami, nakabike kami. Pupunta kami ng Intramuros. So, doon kami sana dadaan. Biglang hinarang kami nung isang Ng sir guard. doon. Oo. Sabi niya, ay bawal po bike dito. Bakit po? Kasi masisira yung tiles. Or madudumihan. I mean, diba? Parang, okay, ginawa niyong maganda yung Manila, pero bakit hindi siya functional? Naging aesthetic lang siya. Oo, aesthetic lang siya eh. Kahit tao, di pwede naman. Pwede. Pwede maglakad, Pero kasi- pero yung bike hindi. Kami din, narang kami parang, Sen, madudumin nyo kasi. Or, parang, so saan kami Correct. dadaan? mag-U-turn kayo sa kalsada. Parang, And even yung Naging ito yung sasakyan ka purpose bigla. nito. Sir, kaya ginawa to para sa mga vulnerable individuals. And even yung, Totoo. yung mural na malaki doon, nung katabi doon, may cordon doon. Kasi bawal magpa-picture kasi nga baka daw masira yung bagong gawa nilang. Monument Bakit? or Diba? kung ano Okay lang man yung yun. wag sandalan, gets ko yun. Pero yung Pinilagay sa Bawal kalye. magpicture, di ba? Diba? May tumatanda ng mga sasakyan dyan na. Bakit? Natutumian pa rin siya. Oo. yung mga aesthetic project na walang sense eh. Parang hindi naman kasi dapat puro palamuti. Totoo. Singapore was not like that. Oh. Alam mo, functional yun. At the same time, maganda sa mata. Pwede naman gawin yun dito eh. Kung, yun nga, sorry, pero yung disiplina pa rin ng mga tao. You have to educate people also. Educate, hindi makipag-away. And Tsaka then, yung malaking system bagay din. Kasi, for example, for Singapore, they also discourage car ownership. Na parang, before you could get a car, you need to pay for a slot to get a car. Oh my God. Parang lottery system pa yun. Parang you will pay for to have a lottery slot, kumbaga. Tapos, same with sa Japan na after 5 years, you need to renew your, di ba? Yung, Pero kasi, kasi- parang yung smoke emission test. Oo. Kapag pangit sa probinsya na dapat Oo. yan. Pero ito din yun, parang for them to discourage car ownership, kailangan mayroon ka rin maayos na public transport, Maintenance, diba? Hindi pwedeng just taking away na parang, ito yung problema. Pero hindi. It's a very
complicated issue kasi. Pero Pero that's for the government to figure out. Pero as a cyclist or as a biker or as a commuter who preferred biking as a mode of transport na kaya hindi naman kami humihingi ng exclusive lane for the sake of having exclusive lane. Yeah. We are asking for a bike lane for us to feel safe din. Kasi nga, anong laban namin sa motor pag nabangga kami? Di ba? Or nabangga kami ng kotse? Diba? Yep. Kumbaga, Tama yun. a safer option lang. Oo. Na kung hindi namin magdadala ng sasakyan, hindi kami magpa-public transport, we can bike. Parang ganun. Parang, at least you can mobilize people to their destinations lang, safely. Yun lang naman yung kailangan eh. Kaso, ang nangyayari din, ito pansin ko lang din sa mga motorista natin ngayon. Yung mga bigger vehicles, like yung bus, bubulihin yung kotse. Yung kotse bubulihin yung motor. Yung motor bubulihin yung bisikleta. domino. Ganun ang nangyayari kasi. Siguro kung medyo wala yung mga bully, baka mas okay din. Kasi kahit anong lane ang igawin mo dyan, kung yung Ito ang dami. yung mindset pa rin ng tao, diba? Tama. Totoo yun. Pero one time, parang umikot ako. Di ba sa Aurora, di ba? Parang 2 lanes sa silagay ng bike lane, di ba? So parang naging 1.5 lang yung para sa kotse, di ba? May nakasabay ako doon. Parang pick up siya. Pero di siya yung malaking pick up na setup siya. Normal lang. Kasi yun, dalawang kotse sila magkatabi, di ba? Yung pick up, pwede siya kainin yung bike lane para lumalog. Pero hindi. Nandun ako. Parang katabi ko na yung yung pick up. Inunahan na ako. Asa ko, bait na ito. Hindi ako siningitan. As nakita ko may bike rack sa likod. Cyclist din pala. Alam Ayun niya, nga, alam niya struggle. Hindi lahat ng kalsada sa Metro Manila pwede mong lagyan ng Di exclusive talaga. bike lane. Oh, diba? di talaga. Yeah, there's ito nga yun parang if you're going to spend money on creating exclusive and shared bike lanes, there's also a study of it na parang kasi if you also check on yung YouTuber na si Shifter, isa siyang cyclist based in Alberta, Canada, na discussing about bike lanes or how to make an efficient bike lane or study yung bike lanes. Parang sabi ko, pag nakikita ko yung ginagawa sa New York or sa Canada or sa London, ito yung bike lane. Pero sabi ko, for example, for London, meron silang exclusive bike lane. Pero hindi naman ganun kalalaki ang kalsada sa London. It works, di ba? Meron ayos. Diba? So, ibig sabihin, kailangan siyang pag-aralan. Pero, may makikita kang balita na DOTR spend almost $1 billion on a bike network. Sabi ko lang, saan yung 1 billion nyo? Parang worth 1 billion na pintura binili nyo? Diba? Parang ang nangyari ganun yung colored na asphalt yung nilalagay nila Actually, doon delikado sa Delikado rin. That's quite slippery kasi nasubukan ko ng madulas doon at masakit. 'Di ba? Yung nangyari sa akin. Actually nga yun yung mismong itsura ng bike lane, 'di ba? Parang naglagay sila ng symbol doon na parang siklista na nakasakay sa bisikleta. Doon ako mismo nadulas doon sa part na yun. So sabi ko parang ano ba naman tong parang coloreteng na to, aspalto na to na nilalagay nila, parang parang destroys the purpose kung bike lane nakakadulas sa bisikleta, 'di ba? Tapos yung katulad nung point kanina ni Sir Mickey, maganda talaga kapag yung maglalatag ka ng bagong kalsada with already bike lane in mind. 'Di ba? Kasi kung susumahin, yung mga kalsada natin kalesa route pa rin 'yan eh. Katulad dito sa Marikina. Sa Marikina, meron tayong daang bakal at daang kalesa. Yung mga old kalesa roads natin na one-laner lang. Tapos yung kalahati, pinaparkingan pa ng mga nakatira. Di ba? Yun yung makikita mo yung nipis ng kalsada noon na hindi talaga makakapag-accommodate ng bisikleta at saka sasakyan at the same time. Mahirap. Wala, old roads Yun, understandable yun. Understandable, di ba? Pero pag yung nakikita mo nagpa-plot sila ng ito bagong renovation dito sa highway or road widening dito sa part ng area na to. Palagay ko yung shoulder lane, pwede nating ilagay dun yung bike lane 'di ba? Actually, alam ko yung nangyari Dati kasi di ba mas malaki mga bangketa noon. Tapos nung nagkaroon ng yung papartan na yung kanal, alam ko sinabay nila yun na lumit yung sidewalk, pero malaki pa rin. Mga 2 meters pa rin siya. Tapos yung bike lane.
Yung bike lane na mga 1.5 meters yung lapad, saktong mga 4 feet lang. Sakto na yun eh. Oo. 'Di ba? Tapos ano eh, yung mga ano eh, yung mga nakikita nating mga dating mga car-centric na areas katulad doon sa other parts of Metro Manila, kahit pa paano nagkakaroon sila ng effort to improve. Konting-konti lang, the bare minimum. The bare minimum to improve on their parang bike lanes. Pero wala pa rin talagang tatalo dito sa ano eh, parang meka ng siklista sa Pilipinas ang ano eh, ang Marikina eh. 'Di ba? Ganun talagang hindi naman sa inaangat ko ng inaangat yung upuan ng Marikina, pero parang ano eh, as a community we said maganda bisikleta, safe ang bisikleta at okay sa environment ang bisikleta. Magbisikleta kayo, sige. Pagbibigyan namin kayo. Diyan kayo sa ano, sa bike lane. Respetuhin namin yung bike lane, hindi namin yun papakialaman or whatever, 'di ba? Parang ano eh, as a community, we banded together. Yun yung maganda dun sa, ano eh, dun sa mga siklista rin, tsaka dun sa ibang mga ano. Kasi, kumbaga dun sa sinasabi ni Sir Mickey kanina, yung compare Marikina to other cities sa Metro Manila. Kasi, ano eh, parang ginawa ko to ng research nung high school eh. High school pa yung research ko na ang Marikina is 81 to 87% residential. So, above 80% residential. Sobrang konti nung commercial spaces natin. Sobra. Tapos, naka-center lang majority ng commercial spaces sa bayan. So, itong mga tao, lahat to, ito yung mga bahay nila. Hindi nila to workplace. So, kung ano yung malapit do sa bahay mo, syempre, sagrado yan para sa'yo. Poprotektahan mo yan. So, nung nabigyan tayo ng mga bike lane, nagkaroon ng initiative sa bike lane, sinabi natin na, oo, kasi yung mga anak ko, or yung mga kamag-anak ko, or yung mga kaibigan ko, gagamit ng bike lane. Safe sila. 'Di ba? Kasi parang may clearly divided. Ito yung sasakyan, ito yung bike, diyan kayo. 'Di ba? Medyo ano tayo eh. Medyo strict tayo sa rules kapag gano'n eh, 'di ba? Katulad nung time ni BF, rest in peace po, na inaaresto yung mga nakahubad sa kalsada. Oo. Di ba? Ni ultimo yung mga nakahubad sa kalsada. One time, muntik na nga ako mahuli nun. Muntik na ako mahuli nun, pero teenager pa lang ako, kaya pinagbigyan nila ako. Tapos, ano eh, we decided as a community also na huwag tayong magkakalat sa labas. Di ba? Yung mga basura natin, yung bulsa natin, small changes in discipline, small changes in parang perspective, nakakatulong talaga eh. Sobra. Pag ano eh, in terms of perspective, kung nakita nyo ba yung video online na yung mga bus driver sa ibang bansa, isinasakay nila sa bike. Tapos, may bus na pinapadaan sa tabi nila. Whoosh! As in talaga yung... Talagang raragasa talaga yung Kurot bike lang. na Kurot lang konti yung na lang laktaw. yung ano. Kita mo yung mga bus driver eh, talagang tumitiklop sila. 'Di ba? Umiiwas sila kaso nga lang yung bike nila stationary. Hindi sila makaiwas. So, May tumalon pa nga eh. Nakita ko 'di ba? yun. Gumulong pa. So, parang ang inaano na, ayaw niyo ng pakiramdam, 'di ba? Huwag niyong gawin. Huwag niyong gawin sa ibang tao, huwag niyo iparamdam sa ibang tao, huwag niyong gawin sa mga siklista yan kasi yung mga yan, wala silang shell, wala silang metal shell na nagpo-protect sa kanila. Tapos pagod yung mga yan kasi own power yung ginagamit nila para do sa pagpadyak nila. Kaya ayun, ang ganda ng mga ganong... Pero ang masama nga niyan yung last year, yung papahinga na sila sa MOA. Ay, grabe yun, no? Yung dalawa. Okay. So, napapahinga lang sila sa sidewalks. Di pa kasi sila harang sa sidewalk eh. Nasa gilid, pinakagilid pa sila eh. Actually, nando sa... Nakasandal doon sa nakaupo, parang diba? pader yung Sa ginagawa. bangketa na sila. Oo. So, biglang yun. Ang masama nun, sira ulo pa yung driver eh. Wala lang pake. Sira ulo talaga eh. Kasi lasing na nga, wala pang lisensya. Oh, 'di ba? Kasi parang ang nangyayari Tumalbog sa yan bangketa. Ang laki pa ng bangketa sa MOA, di ba? Ang taas nun. Ang taas nun. Ganun kabigat yung paa niya doon sa ano talaga. Diba? Parang pedal. ginagawang praktisan yata yung... Laps. Nag-laps yung mga tao. Kasi nga, pag umaga talaga, wala talaga kotse Sarado doon. yun eh. Sarado talaga. ano yun eh, alam ko may mga codes din na nakahalo. So, bakit pa rin siya Nag-go. Lasing nga talaga. Parang sa SM Marikina, di ba, nag-laps din yung mga tao, di ba? 6 to 8, mga ganun, di ba? Kasi di ba technically parang private road yun? Sa SM, sa kanila. Oo. Sa SM. Kasi sa kanila yun leading up to their property tapos leaving their property. So, private road yun and they reserve all the
and they reserve all the rights to access do sa kalsada, 'di ba? Parang na ano natin na magandang mag-practice sa palibot-libot ng mall. Oo nga. Yung ikot ka ng ikot, 'di ba? Yun, pero very unfortunate yung nangyari sa kanila. And we don't know. Ako hindi ko alam personally yung nangyari do sa proceedings noon eh. Kung nanagot ba yung driver or Hindi na rin whatever. yata. Wala nang follow-up sa ganun eh. Binayaran Oo. lang ata yung libig. Yun lang ata. Nakakalungkot to, yung mga ganong cases. Parang after a while, hindi mo na siya maririnig ulit. Oo. Oo. Actually, pumunta ako nun eh. Yung ano nila, yung Sa eulogy lamay. nila. Ilamay doon sa Samoa. Daming tao. Mahirap yun, mahirap yun. Pero Talaga. tulad sa sinabi ni Koy na if we focus on moving people, may mga benefits yun eh. Like for example, yung sa hinulugang taktak, if I remember correctly, walang masyadong economic activity dun eh. But since nagkaroon ng mga cycling community at group rides, so imagine mo, di ba, nagkaroon ng cycling community sa taktak. Tapos nakita mo ngayon, nagpa-flourish ng yung weekend na marami nagtitinda. So Tama. parang if you move people, magkakaroon ng economic activity sa lugar. Yung paborito kong daan papuntang Tagaytay sa Conchu. So yung sa Conchu, Conchu is Tres Martires, pero yung kabilang, yung second part ng kalsada is Pangil, which is Amadeo. Tapos sabi nung, meron ako nakitang kapihan doon na, originally, ano siya, farm, na may bahay. Tapos ang tinatanim nung sa farm is lettuce, gulay, tsaka coffee, Amadeo coffee. So nung pandemic, umuwi yung anak nung may-ari. Barista siya sa isang hotel dyan sa Macapagal. Masabi niya sa tatay niya, ang dami palang lokal na pumapadyak dito sa atin. No. Paggawa tayo ng kapihan. So, alam mo yung gusto ko doon, gumawa sila ng kape na gawa sa kubo. Nice. Na ang ino-offer nila yung kape na galing sa farm nila. Nice. Sabi ko, Mas mas mura pa ano yun. yun? So, kukwento-kwento sila, meron din kami dyan sa ibang farm na ganyan. Pero sabi, but imagine that because of, may nakita kang economic, you see people Opportunity. moving, di ba? Nakapag-ID na, pwede tayo ng kape, pwede tayo Ngayon, dati ano na sila kape. Kape tsaka burger. Yung huli kong punta, meron na silang bulalo eh. So, ibig sabihin, Lumaki na. ibig sabihin, maraming Nag-expand. maraming patron na. Oo. Hanggang ngayon, doon pa rin ako tumitigil. Kaya, minsan pa nakikita ko, sir, kamusta? Ganyan. Kaya nagulat nga ako sa tak-tak nun eh. Dami pa. Diba? Tabi-tabi. If I remember also, yung Cafe in the Sky, yung sa may dahil maraming, salamat din sa mga bike vlogger na nakapag-engganyo din ng mga ganong rides. Diba? Parang napadaan na yata ako isang beses doon sa Cafe in the Sky na yun. Well, nag-drive ako, papunta doon. Hindi naman ako nagpedal. Okay yung ambience doon. Diba? Ang ganda. Parang Kasi ano, dami nga sa Angono ngayon. parang dumami na. probinsya feels. Kaso nga lang lately, oh my goodness, nung medyo nag-lift up na yung constraints dahil doon sa pandemic, grabe, nagbukasan sila. Akala mo mga kabote talaga eh. Diba? Pero sabihin, dahil nga, people are moving around, kaya nagkakaroon ng Ano yun din nun? Sana nakikita yun ng government natin. Sana hindi sila nade-discourage. Kasi, okay, pinagpapasalamat ko kay BF na meron tayong magandang bicycle network. Pero kasi, eventually, parang hindi niya nakita yung importance ng having a bike lane. Parang naging na-feel niya na at one point na parang ilalaan ko na lang yung budget sa ibang bagay, sa ibang infra instead of improving the bike lanes. Sana na-realize nga na yun nga, na parang hindi hindi mo makikita yung mga taong gumagamit ng bike lanes because umaandar sila. Hindi sila nagkukos ng traffic. Hindi sila nagko-congest. So, sana ma-encourage pa yung mga yung mga local governments natin. Like kung anong ginagawa nila sa Pasig, sa Quezon City na Ay, sige po. na sana patuloy lang nila encourage kasi habang nandiyan yung bike lane, habang visible yan, gagamitin yan. Tama. Doon mo ma-educate yung yung mga tao how to use an existing infrastructure.
Huwag mong tanggalin. Hindi yung hindi yung wala pa yung infra dyan, pero tuturuan mo yung mga tao. So, anong basehan nila? Aha. Diba? Parang kailangan mong i-apply eh. Ito nga, balita nung isang araw lang na parang gusto ng mga bus operators na kunin nila ulit yung shoulder lane, hindi na sa baba ng MRT sa EDSA. Yung outer edges na kukunin nila ulit. Pero kasi ito yun eh, yung usapang bus tayo. No? Okay, so they created a dedicated bus lane in EDSA just to decongest EDSA nga, diba? Pero kasi, for me, hindi siya commuter-friendly. Ako, honestly, when I take to commute, sabi ko parang, tatawid ka pa mag-grab na lang ako kaysa akit ako doon sa MRT, bababa ako doon sa Center Island just to get a bus, di ba? To be honest, nung nag-commute ako, sabi ko, mas nakapagod ako mag-commute kasi mag-bike. Di ba? Pero yun nga yun, parang yung they created a dedicated bus lane na hindi siya commuter-friendly. So, ang sa akin siguro, if they stick on the original lanes, gaya ng ginawa ni BF, actually, hindi ko din na-appreciate yung ginawa ni BF din nun. Parang, ba't mo nilagyan ng harang yung mga island na parang merong may mga cages. Pero itong lately na gumagamit ako ng kalsada, it's to enforce discipline kaya siya naglagay ng ganun. Parang hindi mo pwedeng sabihin na, dapat maging disiplinado tayo. Pero kung walang enforcement to, paano ka magiging disiplinado? Diba? Hindi nga lang siya perfect at hindi rin siya tinuloy ng mga sumunod sa kanya. Pero yun nga, parang, if we want to move people, we need to add more buses. Pero if we need to add more buses, parang kailangan mo pa rin pag-aralan kung paano gumagalaw yung tao. Saan yung mga stops? Kunwari ako, Ortigas, pero iba mo ako sa Center Island, parang ano yun, diba? Parang mag-grab defeats the na lang ako, purpose. nagta-taxi na lang ako kasi ang pagod eh. Or Diba? angkas ka na lang. Parang sabihin ng iba, kailangan mag-check. Parang, ba't ako mag-check? Mas kayo ayaw yung mag-check. Actually, inverse yung nangyari, Diba? sir? Kasi parang na-discourage ka ngayon na parang, ba't ko i-risk yung safety ko? Ang hassle nung, ito na lang, kung sasakay ka ng, kung namili ka sa Mega Mall, kailangan mo mag-bus, kailangan mo umakyat ng MRT Ortigas na napakababang hagdanan. Di ba? Sobrang baba ng hagdanan na yan, na walang elevator, na walang escalator. Ka-level niya ata yung sinihan ng Mega Mall eh. 4 floors ata yun. Konti. Konti pa. Tapos diba, kailangan mo bumaba. Diba? Tapos pagbaba mo ng Cubao or kung saan man, Tatas ka ulit. Para sa akin, it doesn't make sense na parang okay na may dedicated bus lane, pero parang mali yung pwesto niya. Diba? Una, they're much considered as slower moving vehicle compared to private. Slow naman talaga dapat sila. Slow naman Sa loob ng city. Sa loob ng city, di ba? So, dapat sabi ko, sana pinag-aralan pa ng paano. Kasi may data eh. May data kung paano gumalaw yung tao. Paano yung commuter na para saan sila bumababa. So, sana, yung existing data na yun, doon sila gumawa ng solution. Hindi, parang ito yung data ng 100,000 taong nagko-commute, dito lang sila ilagay. Instead na, kung dito sila buhawa, paano natin magiging convenient sa lahat? Para mas okay pang ata ko yung right shoulder sa kanila pa rin as bike lane tas motor. Pero yun, mas okay may ginawa yun sa I think sa Shifter meron silang feature na gano'n sa London. Na parang there's dedicated island for bus stops, for bike lanes, diba? Na merong signages na parang, ito pedestrian to. So, as a cyclist, pag may pedestrian, you yield to the pedestrian. Diba? Tama. Kasi sila vulnerable na eh. Diba? So, yun nga, parang, hindi lang dahil kailangan, sige, magdedicate lang tayo ng linya sa isang ganito at bahala na sila sa mga buhay nila. Sadly, parang, yung nga sabi ko, parang, if you want a solution for commuting, tanong mo yung commuter. Hindi yung tumasakay ng kotse araw-araw. Or at least experience nila for a month. Di ba? Sila Totoo yan. mismo. Kasi malaking bagay na pag ikaw yung naka-experience, mas madali mong maiintindihan eh. Kaso lang. Hindi. Sadly, hindi. Alam yung pinaka-joke na nahiya ko bilang Marikenyo, yung si Panelo.
Yung yung pinag siya, sabi niya, magko-commute ako papasok. Tapos, record pa daw niya sa cellphone daw niya, di ba? Aha. Eh, di naman siya nag-commute eh. Nag-angkas siya eh. Hindi commute yun eh. Taxi pa rin yun eh. Well, basically, taxi pa rin yung habal service, di ba? Kasi, sasakay ka, aandar. Wala Pero, nang i-drop off Kasi kung saan. Di siya Hindi public utility vehicle eh. transport. Oo. Ano siya, private taxi eh. Private Oo. utility vehicle na siya eh. Talaga vehicle Pero for actually, hire. kaya nagkaroon ng habal-habal because there's a need for for mobility. Hindi nga lang siya tama. Pero solution, naging in a way, naging solution siya for people to move around. Yun nga, parang Parang ang nangyari, band-aid solution after band-aid solution. Nagkakapatong-patong na yung band-aids natin doon sa transpo problem eh, no? Minsan kasi kahit halimbawa yung mga stakeholders, i-gather nila. Pero alam mo yun, just for the sake na i-gather mo. Pero not exactly taking yung Accounts. input nila. Mhm. Ganon yung nangyayari. So, hindi naman pwedeng basta masabi lang na nilagyan mo ng safety at chuchuchu yan, okay na yan. Diba? Hindi. Kasi, paano ba to? Yun naman, doon sa part ng buses, may behavior kasi ang mga tao na mas mahirap sa kanila, mas less likely nilang gagawin. So, kung mahirap mag-commute, less likely sila na kukuha ng mga trabaho na malayo sa kanila. 'Di ba? Parang parang yung Chinese proverb yan eh, yung for wanting of a nail, the horseshoe was lost. 'Di ba? Because the the horseshoe was lost, the horse was lost. The loss of a horse, loss of a message, and then the loss of a war. Of a kingdom. Oo, 'di ba? Then loss of the kingdom, parang ganun. So nag-chain effect na yung nangyaring blunders dito sa transpo system natin na mahirap ng solusyonan ng band-aid lang, 'di ba? And it just gives strain dun sa mga dun sa mga commuters natin dito sa bansa. At sobra talagang hirap. I mean, nasubukan ko na mag-work sa C5. Sinubukan ko mag-commute dyan sa C5. Imposible. Grabe, araw-arawin mo yung ganun. Magko-commute ka sa C5 without parang using parang UV Express or yung mga talagang mga medyo mas mahal na transpo. Kasi ang hirap sumakay ng jeep dyan, men. Di ba? Yung mga jeep dyan, lumulusot lang ng C5, hindi yan dumadaan sa mismong C5, di ba? Mga ganun. Ang hirap talaga, sabi ko, hindi talaga to friendly for commuters, yung ganong, kasi dati, nag-Ortigas din ako na work, at naranasan ko rin yung sobrang haba ng mga tren. Tapos, pagbaba mong tren, sasakay ka pa ulit to work, kasi hindi mo ma-afford na maglakad ng, 15, 20 minutes, maglalakad ka. Pagpasok mo ng work, jahing-jahe ka na, di ba? Amoy mandirigma ka na talaga kapag pumapasok ka ng work. Ganun ka hirap siguro Simula yung pa lang araw mo, pagod ka na. Yes. which is also the reason why na kaya maraming na-encourage mag-bike na lang. Kasi kung galto lang naman yung hassle ko, at Kung pagod galto din lang yung naman ako. pagod ko, at galto yung gastos ko, edi mag-bike na lang din ako, di ba? Yeah. At least isa doon medyo wala, di ba? Yung hassle ng pagbiyahe. Kaya sabi ko parang, so we're trying to discourage people to use bicycle as a mode of transportation. Pero ito yung viable alternative sa kanila. Let's say for example, yung if you notice if you ride in ito sa De La Paz or sa Sierra Mundo, di ba, na parang or dito sa Amang Rodriguez, na marami kang makikita diyan mga ng mga minimum wager na nakabike. Pas pag tanong mo sila parang, "Sir, ba't naisipan niyo mag-bike?" Minsan sabihin sa'yo, hassle mag-commute. Ang mahal ng pamasahe, di ba? Tipid. Parang kung if I'm a minimum wage earner at galto yung pamasahe ko, I will find ways to move around na at least cost, di ba? Ang nakakalungkot nun, parang ang naiisip nila munang solusyon is to add more roads. Yung palakihin pa yung Metro Manila. Well, that's one way, di ba? Mag-extend ka sa Laguna, sa Bulacan. Pero, Hindi. meron pang isang solusyon na pwede mo namang ayusin pa sa loob Ah. before going there. Yun lang. Yung strain kasi 'di ba ng dami, yung concentration ng tao dito sa Pilipinas
'di ba yung mapa ng Pilipinas, 'di ba? Tapos bilugan mo yung Metro Manila. Majority of the population nasa Metro Manila, 15% at most. 'di ba? Yung pinaka-concentration nasa atin. So, etong area na to, tong Metro Manila, sobrang congested na, sobrang concentrated na yung population. So, kailangan nating alleviate yung stresses. Ano kaya yung magagawa nila para doon? 'Di ba? Yung mga great leaders natin, mahihirapan silang magsolusyon nun kasi ang susolusyonan nila would be almost a century of bad urban planning. Diba? Dagdag mo pa yung yung reclamation sa Manila Bay. Well, that's for them to Na-cancel fight. lang ngayon. I mean, that's purpose of the government eh. Pero as a kagaya natin ng mga ordinaryong Pilipino na gumagamit ng kalsada, diba? Na parang if you're going to ask me now, we need to find ways to how to move people, a lot of people, diba? A lot. Hindi lang aesthetics, pero lang. functional. Oo. Shoutout sa City of Manila na very aesthetic ay yung mga Ay. Aesthetic. Pasensya na pero talagang damn, sabi ko. Ba't ganito yung mga bike lane nyo? I mean, I want to go to Manila pero I will take LRT for that. tama. If you're going to Manila, wag kang magsasasakyan, wag kang Tsaka ito ba, magtataxi. sorry lang for Ay, sige po. na napansin ko din sa Marikina na aside from cyclists, ang daming open spaces at ang dami nagsusumba. Tuntua talaga ako. Hindi, seryoso. Tuntua talaga ako. Kasi ito, if you go to Marikina Heights in the morning, tapos doon sa may part ng Freedom Park, Yes. sabi ko, mga ano na to? Umaga talaga. 50s or ano, parang, tapos, kwento-kwento, mari kaya niya. Kasi ako, chilling while riding my bicycle. Tapos, mga ganun instructor, oh ladies, you're good? Mari kaya niya. 1, 2, 3, 4. Gumanon na ako, mga instructor. Ako, ang laki yung mata ko kasi ako, hindi naman ako talaga sumasayo. Pero Wild. magaling. In rhythm yung crowd. Ako, ang gagaling ng mga to. Tapos sa may di kalayuan, may isang grupo ng mga lalaki. Pre, kain tayo dito. Naka-boodle fight sila. Parang sabi ko, parang, mga asawa kaya ng mga nagsisumba tong mga to. Marikina Sports Center, di ba? Parang tatlo-tatlong cluster ng Zumba yun. Pero tingnan mo, sampang city sa merong ganong klaseng sport complex. Yung open. Diba? Nang ganun na very varied na activities. Kaya dito yung dito nga yung laro pang bansa eh. Oh yeah, recently yung palarong pambansa dito sa Pilipinas. And parang hinahanap ko, asan yung cycling? Wala ba cycling dito? Asan yung cycling? Wala ba cycling? Inaano ko tinitignan ko yung mga atleta kasi may malapit kami do sa parang isang public school dito sa atin. Tapos andun yung mga atleta, nagpa-practice sila morning. Morning nagpa-practice, yung iba mga tumatakbo, yung iba mga nagkakalisthenics, parang ganyan. Sabi ko, asan yung mga siklista? Hinahanap ko palagi na parang hindi ako nakakita ng cyclist, wala siguro sa palaro na cycling. Wala yata. Alam ko, wala. Baka wala pa ata. Wala. Oo. Pero palagi naman Marikina kapag yung parang mga sports na kasi Madalas. kompleto tayo dito Bukod doon sa sports complex natin, marami tayong mga open spaces talaga. Tama yung sabi niyo, Sir But Sir you Mickey. always wonder, di ba? Parang magkano lang ang revenue ng City of Marikina in comparison with other cities, di ba? Parang ano yung meron na parang they were able to dedicate open spaces. Kaya sabi ko parang if you want a healthy city, you need to dedicate open spaces for people to be encouraged na lumabas, na they feel safe na Kaya ito, kung magbike ka sa Marikina kahit madaling araw, there's at least chances na ma-hold up ka or di ba? Stick lang sa main Pero, road sa may ilaw. di ba? Yeah. I mean, Huwag ka lang dadaan I'm sa not saying anino. na perfect ang Marikina, but it Yes. is a model city na. Pero ang parang dumadami na yung mga yung solar lamps sa mga kalsada. Oh. Di ba? Mm. Kaya mas maliwanag Shout na out to sa LGU ng Marikina for doing that. Parang they always consider this project na Pero kung isipin mo, that's the bare minimum, di ba? Sa tagal na siguro natin na hindi tayo nakakita ng meeting the bare minimum, nagiging excellent siya, kumbaga. Tama. Oo. Kasi bukod sa bukod sa Marikina, saan pa ba masarap magbisikleta? Sa mga probinsya.
Di ba? Well, depende kung saan. Depende pa. Outside of- Depende pa. Depende kung saan Iloilo probinsya. yan. Yan. Outside of Greater Manila area, Dito, wala masyado. di ba? Iloilo. Puro ano yun, no? Wala pa. Oo. Shoutout sa Cavite na mga taga Cavite ha. Oo, Ang gaganda ng mga traffic light nyo. Palamuti lang sa kalsada. Palamot. Hindi, seryoso. Grabe ko. Nagtayo kayo ng mga traffic light, tapos parang patay. Wala po kaming traffic Patay control. tayo Parang dyan. pas buo system. Ay ko, for example, sa bayan ng Tansa, kung saan ako yung kabataan, kumbaga, na hanggang ngayon buo system pa sila. Buo system na mula doon sa municipal hall hanggang sa paglabas mo doon sa bayan ng Tansa. That's around, let's say, sabi mo around 4 kilometers. Pag inabuta ka ng rush hour, bago ka makarating doon sa paglabas mo ng bayan, abutin ka ng 1 oras dahil sa buhos. 4K lang. Oo, kasi dalawang crossing yung dadaanan. Eh, dahil nga buhos na parang every 5 minutes per lane. That's 20 minutes already. Na parang sabi ko, mali. Dapat hindi to ka backward yung traffic solution natin, di ba? Kaya isasabi ko nga parang, aside from Marikina, ano pa yung malalapit na lugar o karating probinsya man lang na pwede mo ihamping? Sadly, hindi. Ganun. Sadly, wala pa rin yatang in my lifetime na mangyayaring ganun. Very fortunate tayo na na nandito tayo sa disiplinadong lugar na to. Medyo matino pa. On the matino side ang Marikina. hindi kasi tayo kumbaga medyo vigilant din tayo kasi may mga alam natin yung mga karatig bayan natin dito sa ng Marikina na mga flagrant yung mga leaders nila on the past decade or past few decades, mga flagrant yung naging leaders ng ibang lugar. So, comparatively, malalaman mo kung saan nag-e-end yung border ng Marikina. Bukod dun sa may bangketa tayo na iconic yung color na pulang bangketa, di ba? Sige po. Bukod dun sa iconic yung color ng bangketa natin na pula. At alam natin, hahanapin natin yung bangketa, asan yung pula. Diba? Pagkatapos nun, sabi natin, bangketa na to, sidewalk na to, parang half a meter, tapos sobrang taas mula sa kalsada nung ibang bangketa. Tapos, you could see, pothole galore doon sa ibang lugar, diba? I mean, para sa mga cyclists, tsaka para sa mga gumagamit ng bikes, grabing damage ang ginagawa ng pothole, di ba? Tsaka minsan nakakapag-cause pa talaga ng accident yan, di ba? So, props talaga kapag yung maayos yung city, no? Pag maganda, well-maintained yung mga kalsada. Although meron mga parts ng Marikina na kailangan ng konting attention. I'm looking at you, Upper Marikina. Medyo malalaki potholes doon sa kanila sa upper side ng Marikina Ayun, so, from that, masasabi ko talaga medyo ideal, yung on the ideal side ang natin. Paano ba, yung structures ng Marikina para sa mga siklista. So, makakaramdam ka talaga ng sense of security, sense of comfort kapag yung papasok ka sa trabaho or mamimili ka lang sa palengke. Kaya yung susunod kong trabaho, gusto ko sa Marikina na lang sana Gusto kong malipat ako doon sa magiging trabaho ko, susunod na work ko. Marikina na lang sana para makakapagbisikleta na lang ako papasok tsaka pauwi. Tama. And i-add ko dun even yung mga enforcers dito sa Marikina, aware sila about the bike lanes. Hindi, sa ibang lugar kasi parang hindi nila alam kung anong ba't nila binabawal yung mga bagay-bagay. Sa totoo lang. Pero dito talaga, makita mo lang, alam mo yung sila, parang sisitayin nila agad. Yes. Yun yung maganda din sa kanila kasi. Tsaka yung di ba dito sa atin, parang nagiging na rin nagiging sort of entertainment ko na rin. Ako personally, entertainment ko kapag merong mga motorists na nababash dahil nagpa-park sila sa bike lane. Tapos may isa pa, sumikat to, parang sa yata to? Sa either Jesus de la Peña yata to or Marikina Heights. Yung SUV na black na malaki, nakasampa sa bangketa. So, nag-o-obstruct siya sa bangketa. And yung gulong niya, nakababa sa bike lane. Ay, half Half siya.
So, kalahati ng bike lane, tas kalahati ng bangketa, hinaharangan niya. So, difficult for both parties na pedestrian tsaka cyclist. So, nagkakalsada talaga sila. Parang parang ilang beses na yata ni-report yon. Tapos, ang nangyari, tinow na kagad. Oo. Yung SUV na yun, parang ganun yung nangyari. Sabi ko, mabilis yung aksyon. Kasi kapag tinatag mo yung Marikina LGU, Ang masama, To be honest, ang masama pa na may 5 minutes na leeway yun eh. Kasi kahit sa bahay namin eh, kuwari may inuman lang mga klase ko ng college, di ba? Sama ko dun. Pag punuhin mga parking sa paligid, no choice, harap ng bahay din namin. Half din, half ng pangketa, half ng kalsada. Pas pag yung mga times, Sunday na umaga, yung may bumubusina sa labas na yung alam mo yung Wigo, yung traffic, Yes. yung traffic advisory, yun. Bumubusina naman siya. So the fact na na-tow yung tow truck, sabihin wala talaga yung may-ari. Oo. Yun. Parking marshal. Yeah, Yun, may marshal, ganun tayo. Parking marshal. Medyo muntik na rin ako madali niya nung isang linggo eh. Pero buti na lang nandun ako sa loob ng bahay. Nag-ano rin kasi sila. Nag-aabiso rin sila. Di ba? I mean. May ano naman, yung Isa din sa magandang sundan ng mga kapwa nating siklista si Manila Bike Commuter. Hey. Yung mga feeds niya, like for example, dati pag gumagamit ako ng bike lane, I always place myself on the outer right. Pero mali pala yun. You need to occupy as much as possible yung buong bike lane for you to become visible. Sa kanya to, di Oo. ba? Hey. One less car. Kailangan maging visible ka dun. Sabi niya na, kung ito yung bike lane, much better kung nasa gitna ka mismo ng bike lane para makita ka ng mga nasa kotse. Exactly. Kasi Consume mo. Kaysa kung Sa nasa mo yung pinakagilid linya, ka, yun yung madalas nagiging cause ng swiping. Kasi hindi ka nga, kasi blindside nga. Kala ko dati mas safe kapag nasa kanan ka, pero yung pala dapat yung proper way. Pwede ka rin kasi makanal eh. Okay, pwede din. Diba? Oo. Pwede lumusot gulong mo bigla eh. Talaga, I can't count the times na nung nagbabike pa ako na ang nangyayari, nagigit-git ako papasok doon sa kanal. Ang sakit nun. Marami yan. Ang sakit nun. Malalaglag ka doon sa parang canal part tapos kakaskas yung gulong mo doon sa sa sidewalk. So, ikaw ngayon, magpepreno ka. Bibigla kang preno, di ba? Imbis na smooth yung ride mo, tapos convenient talaga yung magiging commute mo or yung leisurely cycling activity mo, parang mararamdaman mo talaga na, teka lang, parang in danger ba yung buhay ko dito? sa ilang beses na lang talaga nangyayari sa akin yan, lalo na kapag doon sa part ng QC, kung saan delikado talaga yung yung lalim ng kanal nila, tsaka yung taas ng bangketa nila. Pag nag-combine yun, tapos nagilid ka doon sa kanila, ma-aksidente ka talaga eh. One time na-aksidente na ako doon eh. Pero, buti hindi naman ako na-injure ng malala. Yun eh, parang, kumbaga, dapat ipaparamdam ng mga tao sa mga siklista na, okay, sige, gumamit kayo ng kalsada. Umbay kayo ng traffic laws, di ba? Kahit kiniklaim nila na, yung taxes daw nila, yung ginamit para doon sa kalsada na yon, which is hindi naman kasi consolidated yan. Hindi ko na lang kayo tuturuan tungkol sa pag-manage ng finances ng government, pero alam niyo yun. Na lahat naman kasi tayo may karapatan dyan, di ba? So, make the cyclists feel safe na hindi nyo sila gigiliran ng sasakyan. I mean, tao yun eh. Tao talaga yan. Wala kang ibang gagawin dyan kundi iwasan. Kasi hindi ka naman talaga bubunggo dapat ang tao, di ba? Actually, naranasan ko rin sa Cubao yun. Yung Nagbabike ako, di ba? Sakto lang buto ng red light po. Hindi pala Cubao. Anonas pa lang yung galing Katipunan, po ba? Yun. As in yun, di ba? 2 lanes muna siya, tapos pagdating sa kanto, magki 3 lanes. Aha. Merong doon yun, dumating 2 kotse, 3 kotse, may taxi sa likod ng isa. Kumanan pa yung taxi. Kinuha yung pangatlong lane. Nandun yung bike lane, tsaka yung parang part ng motorcycle lane. Parang sabi ng sarili ko, isang kotse lang sa harap mo. Gano'n ka kurot na tipid ng gas ang matitipid mo na nasa unahan ka pa rin. Lagi Diba? Just doesn't make sense nga. Pero, ganun eh. Ganun yung current road culture natin. Yes. Sadly. Diba? Kaya nga noon, napilitan ako magbangketa. Binot ko naman di ako nag-ride sa bangketa. Tapos bukas pintaran niya pareho side kasi nga nag-iyosi siya. Sabi ko, kuya, bangketa, kuya, bike lane, baka naman. Gunanong ko na naman. Siya pa yung galit, sumigaw pa.
parang ano yun eh, nung on-site pa ako nag-work. From Tiendesitas, sa may C5. C5, yes. Ay, ito po. Yung pogi Boss. Shoutout sa bike launch. Ay, nasama yung sa Tiendesitas. Papasok ako ng Marikina noon. Ano na yun eh, medyo late na hindi, early morning. Kasi maaga yung pag-ano ko dun eh, yung pag-uwi ko. Opo. Tapos, pag isa ko dun, may isang taxi na naninigaw sa akin. Bike lane yun ah. Bike lane ako, mag-isa ako, kaming dalawa lang yung sasakyan. Tapos busina siya ng busina. Hoy, dapat wala ka dyan. So, wala ako dapat sa kanya. Ano, parang racist yun. Targeted eh. As in, ganun. Hoy, dapat wala ka dyan. Nung narinig ko, parang medyo flabbergasted. So, ano gagawin ko? Magbabanish ka na lang. Whoosh! Dapat wala ka dyan. Whoosh! Ganun ka na lang eh. Wala ka dapat may eh. ilaw na ako noon, reflective na, parang imposible hindi mo ako makikita. Tama. Diba? Pero, yun, dapat wala ka dyan. Yun ang sabi niya. Pero ito magbibigay din pala ako ng isang gripe ko do sa ibang mga cyclist. Kasi not all cyclists are without sin. No. Merong mga cyclist na nag-a-attach ng strobe light do sa handlebar nila. Very, very difficult to see. Yung flashing na gano'n. Oo. Ako may gano'n din ako, pero nakatutok sa lupa. Dapat nakatutok sa lupa. Lagi ako nakatutok. Sa gulong ko mismo nakatutok. Para mag-reflect. Kasi kunwari yun, biruin mo, cyclist ka, di ba? Tapos, you're biking down a one-way road. One-way yun. Sumalubong ka pa. Sumalubong ka, tapos yung motorist kasalubong mo. Di ba? Tapos, nang i-strobe ka ng mata, Hindi ka makikita. di ba? Hindi ka makikita lalo nun. So, ano gagawin nung driver? Ang gagawin ng driver, magre-reference siya ng linya sa Kalsada. road. Kapag may bike lane, swerte ka. Kasi mag-o-obey ng traffic laws 'yan. Paano kapag hindi ka nakatapat sa mabait na driver? Tapos yung pa yung bobong batas natin. Basta may masaktan ka, kasalanan mo pa. 'Di ba? Paano kung gano'n, 'di ba? So, what I'm saying is, pag may strobe light kayo, itutok nyo po pababa. Kasi kita pa rin naman kayo eh. Yes. Kitang-kita kayo kasi actually masakit talaga siya sa mata. Sobrang sakit niya sa mata. Tas gabi, tas tutukan ka ng strobe light sa mata, 'di ba? Medyo maiirita ka na eh. So, yun lang, yung sinasabi ko po sa mga cyclist friends ko na huwag kayong mantututok ng strobe light. kahit nga steady light lang eh. Oo. Yuko pa rin. Kasi city ka naman eh, maliwanag eh. Yeah. Actually, Ganun. yun din yung pinopromote namin dun sa isang organization ko, yung Five Flag Brigade. Kasi habang yung ibang grupo, they're promoting yung pagpapaayos ng mga infra, kami, yun sa bike education din. Kasi, syempre maraming lalo na nung pandemic, ang daming bagong siklista dyan eh. So, minsan, ewan ko sorry pero minsan yung mindset mo as motorist dinadala mo sa mindset mo ng pagiging siklista eh. So yun yung inaano din namin na parang yung responsibility kasi ng road sharing is not just for the motorist. Also for every road user. Parang dapat responsable tayo sa safety ng bawat isa eh. Yes. Yun kasi siya. Amen. Hallelujah dun sa sinabi mo, Ma'am Koy. Kasi wala talaga eh, di ba? Pag you mind your own safety and then you mind the safety of others, wala talaga maka-aksidente. Totoo yan. Sobrang ang mangyayari na lang siguro kapag maka-aksidente, mechanical failures na lang yan. Zero human error na mangyayari na accidents, 'di ba? Kasi Actually, parang last topic lang natin, yung mga e-bike naman, mas malala yung mga yun. oo. Grabe. So, yun nga, it's a matter of educating Self-discipline din naman. the user, di ba? Parang ganun, magkakabit yan eh, na Kaya if you pabor ako educated na how to use a road, you also be disciplined to, di ba, to Kaya share the road. Kaya buti yung mga e-bike user, kailangan na magkaroon ng lisensya. Ha? It's diba? medyo debatable ako dyan kasi
Oo. Sila ata yung parang T or L sa bagong lisensya. Kasi kakakuha ko ng student's license eh. So by 2025 daw, kailangan na sila may lisensya sila. Kasi paano ba to? Kasi motorized sila eh. Oh, Yun yung mga nga. maliliit na Pero, motorized. they're still considered slow moving eh. So medyo Oo. blurred yung line. Pero sa Amerika between- kasi may ganun na. May May ganun na. class 1, 2, 3. Okay. Yung class 1 yung parang bike na may Oo. motor. Yung, meron- yung pedal assist. Oo. Oo. Tapos yung second class, pareho din, pero mas malaki na. Mas Okay. mabilis. As yung third class, parang pure electric na, pero parang bike pa rin siya, yung tsura. Wala lang pedal assist. Parang yung ano yata eh, naalala ko, tapos na yung episode natin, saka ko lang naalala, ang speed limit pala, bago ka makonsider na parang vehicle, is 50. 50 na. Dati 40 lang eh. So, tumaas na pala. 50 kilometers. Tapos parang bumaba yata yun, 40 na. Tama ba? Oo. Bumaba, naging 40. So, medyo wishy-washy yung yung knowledge ng mga tao dun sa law. Kasi hindi sila makapag-decide kung 50 ba talaga o 40 ba talaga. And then, tas meron pang size ng engine, 'di ba? Yung nga. Wait lang. Sige, sir. Sige po. Ingat, sir. Ganda ng bike niya, sir. Ako, pa-bike wash din. Siya. Yan, yung dilaw. Kapag may sabon ako. Sige. Wala pa. Ayan, okay. So, yun nga pala, yung sa, pag hindi kasi nila ma-determine kung 50 o 40 kilometers per hour, kilometers pa to, hindi miles Tapos, meron ding size ng engine. 50cc, pataas din. So, anong classification ng mga nasa mas mababa doon? Kasi ang ginagawa, parang sinasadya na babaan eh. Parang 49cc. So, may mini motor ka, tapos magagamit mo siya sa pang-commute, ganon, di ba? Eh, paano yun? Wala kang lisensya. Wala kang proper road training. Wala kang mga certifications na katulad nun, insurance man lang. Di ba? Na required para makakuha ng license tsaka proper road education. So, ano mangyayari doon? Saan ka ilalump together? 'Di ba? Is it with the vehicles or with the pedestrians? Hindi nila malaman yung law, parang may gray area doon. And then pumasok naman tong very confusing na mga electric engines. Kasi ang rating naman nila mga watts, 'di ba? Mga kilowatts ganyan. Ang parang yung three-wheeled engine is mga 1 horsepower. So parang imagine mo, may dala kang kalesa na 3 gulong. 'Di ba? Parang gano'n lang, slow moving ka, tapos limited yung electronically limited yung sinasakyan mo to go 40 kilometers lang at the maximum. So hindi ka pa maka-classify as yung parang upper stages ng vehicle registration. Very confusing, tapos ang nangyayari, nagkakaroon ng abuse ng loopholes. Tama. Pero yun nga yun eh. Parang if there's a confusion sa ganun, as a classification, ang take ko naman dyan is, ano yung classification for you to be safe? Kasi, Diba? ano pa din eh, as a road user, you also have responsibility to be safe not only for yourself, For others. sa iba din, di ba? Na if you're slow moving, saan ba dapat ang pwesto ng mga slow moving vehicles? Is 40 kilometers slow moving? No, grabe. Regardless kung ano yung max output more of the speed. Ang sa akin, like bilang isang mananakay ng bisikleta na ginagamit siya bilang mode of transportation, na kung ito yung output ko at saan yung pwesto ko na payapa ako makakapaglakbay, at the same time tranquilo din yung iba na makikita ko na ito ay isang siklista na gumagamit ng kalsada. Okay. Kasi we can always, di ba, parang if I want to decide na gusto kong magmantel, gumit na ako ng kalsada, but is it right for you to do that? Yun yung tanong na parang ano yung safe way for you to travel lagi. Diba? We always need to point that, kasi kung gaya nga sinabi ko kanina na kung lahat tayo mag-uunahan, walang makakarating. Tama.
Diba? May Kung wala ano eh. magbibigayan, wala. Kung kung kaya mo bang gumit na dyan, may certain disregard for safety. Oo. Safety for you and safety for the other commuters talaga. Ganun talaga, Parang conforme yung Ay, sige lang. Parang conforme yung yung paano ba to? Yung willingness mo na i-put yung risk sa sarili mo. 'Di ba? Parang ganun ang nangyayari. So, I'd hate to be parang a broken record na sinasabi natin talaga. Educate, 'di ba? Yun. Pero kailangan Kagaya Kailangan talaga Sabi ni Koy na sa Firefly Brigade na yun yung advocacy nila na there's a need for educated well-educated cyclists or bikers na kasi not for the purpose of just being educated but for safety din, di ba? Tsaka kasi mawawalan ng saysay kung papagawa tayo ng infra pero hindi naman natin alam lahat paano gamitin, 'di ba? Wala And din. yung Wala din. kung ano yung posisyon natin dapat sa kalsada, kung dapat ba tayo nag-obey ng traffic rules, kung saan tayo exempted, 'di ba? Kaya ang dami ring umuusbong na kamote bikers din Yan yung mga iniiwasan din natin kasi May kamote bikers, Meron. di ba? Oo, meron. Yung kamote naman yata regardless of mode of transportation, nandun pa din naging adjective lang talaga siya. Paano ba to? Kamote is a mindset na ba to? Kamote way of life. Parang Sana ganun. wag, diba? Paano wag? Sana. Wanton disregard yun for kasi rules nga, parang sa kakamadali mo, you become an inconvenience to others. And also, when you're being defensive dun sa mga mas malalaking vehicles sa'yo, nagiging ganun ka din. Kasi ako feeling ko, yung mga nag-motorcycle kaya sila ganun din ka-aggressive sa daan. Kasi, Ganun din. oo, kasi meron akong narinig na isang car owner. Parang inis na inis siya na yung isang motor, tinitake up yung isang buong lane. Pero, di ba dapat entitled siya sa isang lane. Oo. Pero nagagalit siya kasi nandun sa unahan niya. Mali yung mali yung... Parang kung kotse yan, hindi ka naman magagalit Oo nga. Diba? Para sa akin, mali yung driver na yun. Actually, mas gusto ko pa nga na mag-act sila na parang sasakyan for once. Exactly. Diba? I mean, sa stoplight, sabihin na lang natin sa stoplight. Sa stoplight, yung mga siklista, nakikita ko, minsan, dahil nga open up yung bike lane dito sa atin, diba? Nakikita ko yung mga siklista nagpa-pile up dun sa stoplight. Kasi syempre, open yung bike lane para sa kanila. Yung mga nagmomotor naman, nagpa-pile up din sa harap ng mga sasakyan kasi nakakapag-lane filter sila. Sisingit nila. Diba? Nakakapag-lane filter sila. Yun yung advantage nila. And sige, gamitin nyo yung advantage nyo na yun. Pero, not to the point na magre-risk kayo ng damage sa property ng ibang Yun tao. na. Kagasgas I-risk nyo yung safety nyo. Kasi, kumare, may mga sumisingit sa harap ng truck. Sisingit sa harap ng truck. Yung blind point niyan, yung harap niya, di ba? May certain angle na hindi nakikita niya. So, goes with parang kung paano yung usage ng advantages and disadvantages nitong mga two-wheeled system natin ng transport. So, ganun talaga discipline, education, boils down to those things pa rin talaga. And sa notorious na tigas ng ulo ng mga Pilipino, I don't think we'll ever reach that point soon. Kasi wala tayong sistema Wala. Diba? Parang if you sabi nga nila, ba't ang Pinoy ang tigas ng ulo sa Pinas pero pag nasa ibang bansa, Ang tino. di ba? Pero kasi pag kinumpir mo, ano yung meron sa iba na wala sa atin? Diba? Hindi natin kasi pwedeng ilamsam na matigas lang talaga yung ulo natin. Diba? I-add ko na rin yung stress nating lahat. Diba? Lahat? Oy, Stress. isa pa yun. I mean, yung stress mo ng pagpasok, pagtaas ng bilihin. Diba? Tapos, sisingitan ka pa ng mga kasabay mo sa kalsada. Yes. Ang hirap-hirap mag-commute. So, yung disiplina, medyo napupunta sa, Sa back end. diba? Sa back end na lang yung parang, discipline. Teka lang, naiinis ako ngayon. Oo. Minsan yun kasi talaga yung nauna, aminin natin lahat yun. So, Parang, bahala lang. Gusto ko lang makauwi. Oo. Gusto ko lang matapos to. makarating diba? ako doon, diba? Oo. Yung share ko yung experience ko nung this parang last Saturday. So nag-drive ako kasi may hinatid ako. Ang nangyari, may Grab na bisikleta na dumaan sa harap ko. Parang curving yung road. Tapos may bike lane.
Pero nag-overshoot siya nung bike lane. Ewan ko, siguro may hinahatid siya na delivery or whatever. Parang sabi ko, wow, delikado yung ginawa mo, pre. Kasi in-overtaken niya ako. Parang tinignan ko yung, yung accelerometer ko. Parang, 40 na ako Gano'ng kabilis yun? Downhill Sabi ko, grabe, kapag talaga pag yung may nakasalalay na kabuhayan, iba talaga Pilipino Parang mas uunahin natin yung paghabol ng pera kaysa paghabol ng safety. Pero we should hold ourselves responsible to our actions talaga. Kapag ganun, mahirap naman kapag, kasi di ba meron tayong parang, parang imminent responsibility or imminent liability, parang ganun. Yung default na may kasalanan is yung Mas sasakyan. Oo, di ba? Pag na-aksidente mo yung mas maliit, ikaw yung Regardless kung ano yung naging circumstance. Which is very stupid. Oo. Medyo kawawa din. Nabanggit na dito Rafi yung last time from our previous episode. Medyo mahirap talaga yung law na yun, di ba? Yung sa akin dapat medyo kailangan natin i-revisit yun kasi nga with the technology we have, kagaya ng mga dashcam, Di ba? Parang dapat Nandyan na diba? Di I pa mean, rin, if hindi siya preventable at ginawa mo as a car user na ginawa mo yung lahat na pwede mong gawin para iwasan. At talaga nagkataon lang talaga siya yung merong wala, minahalas or what. Hindi, masama pa kanya, may nakataon noon, may dashcam ng pre-pandemic yun. Yung may naka-stoplight, diba, yung truck. Siyempre, di nakita yung likod niya kasi may bed siya, diba? Pero wala naman yung bed. May motor, mabilis, di nakapreno. Tinamaan yung likod ng truck. Patay. Kita ng dashcam. Kinasuhan pa rin yung driver. Oo. Pero alam ko, in most Ay, driver ng cases truck na pala ganun, yun, truck. nauuwi na lang sa yun parang mga... Parang arrangement. Parang na ganun. lang Naalala niyo yung sa may, tama ba, sa may Araneta yun? Yung lumiko yung... Oo, yung... Tapos Sumabit yung motor. Motor Hindi, ba yun? yung cyclista. Siklista. Kasi yun pala. nasa blind siya blind side nung Ayun, truck. education Yun, dapat yun. education yun. Yeah, Falls yun. under education yun, di ba? Parang may mga points na are you careless or are you uneducated? Di ba? Kasi Yun lang din yun. Parang, uy ka, parang, bakit mo yung sabi mo nga, di ba, yung sa taxi na, ano yung, Dapat gano'ng wala ka. significant yung na-save mo para gawin mo lang itong kalaki inconvenience sa move iba. na to. So, ako, as a cyclist naman, kung gagawin ko, parang, ba't ko isusugal yung buhay ko para lang makauna? Diba? Diba? Tsaka ko mukha pang bago yung truck nun. Surely may signal light yun. Mais din preno niya. Oo, maayos pa yun. Pero kasi marami din hindi ko magamit ang signal light. So, medyo kasi, kumbaga, may isa akong rule in life big fan kasi ako ng Darwinism. So, natural selection talaga Parang minsan mapapapigil ako. Mamamatay ba ako dito sa gagawin ko? Hindi ba? Sige, gagawin ko pa rin. Pero kapag nakikita ko yung risk, pag nakikita ko yung risk, sabi ko, masyado bang risky? Hindi, wag na lang. Hindi na lang ako dito sa Di ba? Yung titignan mo rin kasi yung safety mo it's tama. going to be parang defensive. Defensive yung moves na gagawin mo. Para pa nun, baka madami pa yun sa likod mo. Tama. Tama. Di ba? I mean, mahirap yung ganun, lalo na kapag sa mga cyclist. Very vulnerable, very fragile lang mga bisikleta. Konting sagi mo lang dyan. Lipad. Di ba? So, ayun, yung mga forces na i-apply mo doon sa siklista, very fatal. Kahit mababa yan, very fatal talaga. Yung mga motorist natin, dapat mag-iingat tayo dyan. If you're listening to this podcast habang nagdadrive ka, mag-focus ka sa kalsada, please. Pero kung nanonood ka lang, okay lang. Sige, diyan ka lang. Safe ka lang dyan. kaya kung nag-drive ka, so nanonood ka, mag-drive ka muna kasi. Oo, focus on the road. Pero add ko na lang din sa road safety na or as a bike commuter na dapat matuto din tayo gumamit ng mga hand signals kasi hindi naman telepath yung mga kasama natin. Exactly. Tama. To be honest, sa akin yung naging foreign yung idea ng hand signals. Pero it makes sense na parang pas tinanong ko yung kaibigan ko na pag nag-hand signal ba ako ng ganito, nakikita mo
Sabi niya sa akin, if you can mimic a blinking light, better. Kaya ginagawa ko, if I'm turning right, mas ginagalaw ko siya. din ako eh. Gumagano din ako. Kasi ganun pa ako eh. Parang to signal na, no, ito ako. And sabi sa akin, well, some appreciated. Pero sabi ko kasi, minsan pag nag-signal ako, bigla ko mumurahin, tapos nag-speed up. So parang, feeling yata na racing flag, parang. yung wini-wave mo yung hand mo na pa ganyan. Diba? I mean, kahit drivers, ginagamit yun eh. Pag default, yung sa mga jeep dati, honor type. Iba nga pa ay. Oo, pa iba. Pero sabi niya sa akin na parang, if you're going to use hand signals, if you can make bigger movements daw. Much naman. manya ka na lang. Like, if you're turning right, parang you wave your hand na parang you're turning right. Pero syempre, before learning the hand signals, pwede bang matuto muna tayo magbalanse ng bike natin ng one hand? Tama. Oo, syempre. Kasi iba, parang Kumakalog biglang bigla. gumagano na yung mga manibela nila. Parang, teka lang, nakakadelikado din yan. Oh. So, pero kung hindi ka nga marunong balance, hindi gamitin mo yung paa mo, di ba? Saka paano ba? Sa body language din di ba? Yung mga ganun. Yung pag when turning, Pero kasi it will take an experienced driver. road user for Road that. user. Na, Sumisilip mo na mabilis. tsaka hindi, di ba? Parang kung mag-isaway ka motor, parang ako, kahit sa meron sa sarap ko ng mga kotse na parang you try to predict what are the possible situation na gagawin mo. Di ba? Pero yun kasi, based on the experiences I had na parang at some point nangyari to. So you take account of those experiences. Paano kung bago ka? And siguro, sabi nga ni Koy na I think isa sa mga ng Firefly Brigade is to encourage new bikers to use or to commute or to use our roads, diba? Pero yun nga na parang paano tayo makakaengganyo ng mga bagong siklista kung ganito yung sitwasyon, diba? Ako, to be honest, I hope marami pa yung wag silang ma-discourage na hindi mag-bike. If I remember correctly, there's a reel from Manila Bike Commuter na there's an upward trend from the MMDA study na dumadami yung bilang na gumagamit ng bisikleta as a mode of transportation, not because of leisure lang but more of a mode of transportation. So sana sa akin na magkaroon tayo ng tawag dito ng mas maayos sa proyekto to accommodate. Hindi dahil lang we're asking for exclusivity na parang dapat ito yun. Hindi, ang hinihingi lang namin ay bilang isang siklista is para magkaroon lang ng safe na travel kumbaga. Lahat naman tayo gusto natin maging safe. Pero again, kung iisipin ko dapat safe yung mga nakamotor lang. O safe yung nakakotse lang. O safe yung mga nakabisikleta lang. Medyo wala tayo sa hulog pag gano'n, di ba? Parang everybody safe. Dapat. Dapat. And Miss Koy, your Closing remarks. Closing remarks. Closing remarks. Okay, sige. Yun nga, parang ako i-emphasize ko lang din yung maging responsable tayo sa isa't isa. Huwag tayo masyadong selfish when it comes to road usage. Kasi pare-pareho tayo may pamilya, may mga mahal sa buhay, may mga trabahong inaalagaan. So, and yun, at the same time, ang magagawa lang ng government natin for that is encourage yung pagbibisikleta and also for the private establishments na yung sa mga sarili nilang establishments, magkaroon sila ng liguan. Oo nga pala, no? Kasi, di ba, tsaka matinong bike parking, di ba? And yun nga, para at least may option yung tao. Safer option, kumbaga. Yun. Yun lang yung sa akin. Okay. Sa bagay, nasubukan ko na rin mag-bike sa work dati. Talagang pawis. Pawis ang kalaban, tsaka init. Yun ang, Diba? Parang parang pag nag-commute ka, ang baba na ng moral mo kasi hulas-hulas mo na. Kung nag-bike ka pa, diba? Hulas ka lang. hulas ka na. And mas healthy ka pa na onte. Oo. Kasi And nabawas you- ng calories. You burned more calories that way. Tama. Yep. Tito Rapi.
Wala na. Your closings. Yun naman talaga, disiplina lang naman. Kasi nga, preschool pa lang, tinuro sa atin yan. Oh. Tumawid sa pedestrian lane, magbigay sa ibang tao. Yun Oo. lang naman. Diba? Dali Kumbaga, natin yun, huwag natin kalimutan. Yun. Galangan lang. Oo. Ay, and also, dagdag ko lang O yung pala. kakita ko lang, in-overtake ng bios yung tricycle. Sikip-sikip na ng kalsada. Ayun. Dadagdag ko lang din, doon sa mga communities na nagsa-start ngayon na magkaroon ng community rides, tuloy nyo lang. Yes. Yung even, Tama. kung hindi nyo kaya doon sa mga hindi nyo kakilala, kung shy kayo, start kayo sa friends, start kayo sa family. Kasi minsan, malaking bagay na sa bahay nyo, kung yung isang pamilya, nagbibisikleta, magkakasama yan, Eating curves. aside dun sa natututunan nila, alam mo yung bonding din ng mga tao. Yes. Parang mas tumitibay. Yun siya. Kumbaga parang may ano na kayo may smaller community na kayo ng mga siklista within the home. And then meron pa kayong syempre greater number of friends. Yes. Tsaka yun talaga yung mga ganyan, yung mga events na yan, nakakatulong yan sa visibility. Exactly. Visibility turns into perspective and perspective turns into change. Yan yung mga friends natin na mga siklista na eto, hopefully yung mga cyclist friends natin dito sa Marikina and other places talaga, lahat ng siklista, we push for more visibility, more perspective ng ating mga leaders. Yung mga lawmakers natin, sana makita nila tong mga recent events, yung parang mga unfortunate na nangyayari sa kalsada natin ngayon sa mga siklista and other pedestrians, na sana po ito yung maging motion natin, yung momentum natin, i-keep natin with the visibility, with the education of other people na tungkol sa road safety, not just for cyclists but for everyone talaga. So yun, with that note, Wait lang. oh, Wala kayo pa-plug? Pages, Oo nga YouTube pala. channels? Sino ba muna? Ikaw muna, may si vlog. Sir Ano, Mickey pa. siguro plug ko lang sa mga folding bikers na there's may mga FB pages or groups, pero I wish give a shout out to Tiklop Society of the Philippines, lalo kay Sir Pio. Yes. Na isa sa pinakamagandang bike group na nasalihan ko. Sobra na they teach us not only camaraderie, pero pati din yung road safety, yung pagiging responsableng siklista. They're also promoting group rides, night rides din, meron din sila. Night ride sa gabi. Pero sila very active sila, lalo sa implementing changes na magiging beneficial sa mga bikers. Coincidentally pala, main bikes nyo, folding pareho. Yes. Ikaw, YouTube channel mo? Yun, biyaheng folding. Biyaheng folding. Biyaheng folding, check it out, guys. Mga short ride lang yan, pero kung gusto nyo makita. Oo. Kita yung pagod namin. Tsaka kung nasa Marikina kayo, dandi ko sa The Bike Launch. Bike Oo. launch. Ang paborito namin kapihan. Shout out. Shout out. Ikaw, Yeah. kay ma'am ko eh. Si Ma'am Koy. Ako wala akong personal kasi tamad po ako Yun po talaga. Kasi trabaho ko na siya. So, Tama. ayoko na siyang gawin na pastime. Pero, yun. So, follow nyo, yung mga tao na gustong matuto ng bike commuting, follow nyo yun. Yan si Tiklop Society of the Philippines, si Firefly Brigade, sino pa ba? Sila Kalitista. Yan yung mga grupo na, mga OG yan sa bike community. So, yan yung mga, yan yung mga i-follow din nila. And also, support nga yung mga group rides like yung Rise and Ride. Tama. Yan. Every Wednesday po yan dito sa The Bike Launch. Yan. Yung mga ganon, yung mga ride ng Pink Cozy. Promise po, wala pong budulan dito nagaganap. Talaga lang kami, patron na dito. Malapit lang. Yan. Tamang tito ride lang. Padyak pogi lang. Ganun Hindi lang. padyak hulas. Yun po. Okay. Ayun. And with that, yung mga guest natin, maraming salamat po sa inyo. Salamat Sir din Mike, po. Ma'am Koy. At lalong-lalo na po, salamat sa Bike Lounge for hosting this podcast. Ay naman pakita sa camera, mahihayin daw siya. Shout out po kay Sir Ryan, yung poging owner nitong Bike Lounge. Pag pumunta po kayo dito sa Redwood,
Ano nga ulit ang address natin dito? 14 Redwood. 14 Redwood, yun. San Roque. So, San Roque, Marikina. Kapag pumunta po kayo dito, hanapin nyo lang si Sir Ryan. Siya na po bahala sa inyo. Tsaka ano po, kung kayo magkakape, samahan nyo na rin ng Kaya Toast. Isa yan sa mga bestseller dito sa The Bike Lounge. bestseller dito, yung Kung Kaya ayaw niyo po Toast. ng kape, may mango hibiscus po. Yan. Isa din yun sa mga bestseller. May mga tsaa din dito. Masarap Kung wala naman po yan. kayong helmet, meron po tayong helmet dito sa For The sale, Bike Lounge. Kung wala kayong kakwentuhan, punta lang kayo dito. Kung wala kayong... Actually, the other week na pumunta ako dito, may hindi ako kakilala. Tapos nag-strike up lang kami ng conversation sa isa't isa. Tapos yun na, ang tagal. 2 oras kami nag-uusap. Dalawa lang ba yun? Oo, dalawang oras yun. Kung kayo po Ayun, yung yun. naghahanap ng mekaniko, dan po kayo sa Bike Lounge. Andito Sigurado si pong magagawa yung bike April. nyo. Shoutout din pala kay Sir April na sa labas ngayon nag-aayos ng mga bisikleta. And then, kung may makikita kayong mga padaan-daan dito kanina, yun po yung mga patrons nitong The Bike Lounge. Ayun. At hanggang sa muli, paalam! Thank you. Thank you. Maraming salamat.